sunod-sunurin ko na to. So, i-topic naman natin ngayon yung sa OLR. So, maraming OLR ngayon. So, nagbo-boom na talaga yung mga OLR dito sa Pilipinas. Ang daming pwede nating sarilihan na OLR. So, merong bago ngayon na OLR na medyo big time. Yung kay Sir Alegre OLR. So, salihan natin. So, suportahan natin yung mga yung mga OLR na tinatayo dito sa ating sa Pilipinas. Kasi lalaki din talaga nung pa-premium nila. So, topic natin kung ano ba paano ba yung ginagawa kong breeding, paano ba yung edad na ginagawa ko para do sa pagpasa ng OLR. So, bago ang lahat, baka mamaya sabihin nyo na naman, turo na naman ng turo. Wala naman yung mga bago na hindi nakakilala sa akin, turo na ng turo, baka hindi ka pa nga nanalo sa OLR, mga ganon. So, yung achievements ko ng mga nakaraang OLR, yung unang season, second season ng EDL OLR, meron tayong pala winner doon sa line din ng ibon natin. Third season ng EDL OLR, nag-first overall champion tayo, si Tala nga. First overall champion sa EDL OLR. So, 4 yung ibon natin doon. So, lahat yung 4 ng ibon, merong lap winner, tapos yung isa, finisher, si Star, yung kapatid ni Tala, nestmate niya. Tapos yung si Tala nga, first overall champion. Tapos merong isa na parang 25 na lang kami in live dun sa EDL OLR season 3. Dalawa pa yung ibon ko ron. So yung isa hindi nakauwi. Siya yung contender ko, dalawa, si Tala tsaka yung isa. Tsaka 3 bali na i-load ko ng last lap. So si Tala tsaka si Star yung na umuwi, finisher tsaka overall champion. So season 4 o season 5 ata yung na sinalihan ko ulit. Meron ako doon ibon na isa na dulo lang nakatop. So bakit siya nakatop? So yung observation pa rin importante. Kaya importante yung pagdadala natin sa OLR dapat yung edad. So bakit siya nakatop noon? Dahil sumobra sa edad. Pagkuha ko sa kanya, yung pakpak niya naglugon na, tag-8 na lang. So, nakatop na siya noon. So, syempre, mahirap na yun dahil last lap na sa kanila. So, yun yung season 5 ata. Tapos, sumali rin ako sa QPHA OLR. Doon nag-champion tayo doon. First overall champion, 9th overall champion, 11th overall champion. Meron ako 5 ibon na pinasok, 4 yung pumasok ng derby. So yun yung nanalo. So nakuha din natin yung doon, yung lahat ng pooling, lahat ng side bet, 1K, lahat na solo natin doon kasi solo lahat. So yung huli 2022 ata yun, 2021 EDL yung PHA OLR, yung mga tapos 2022 ata yung sa ESM OLR, yung may line tayo doon na nilipad ni Sir Jojo, nag 6 overall champion sa ESM OLR. So guys, ano ba yung magandang salihang OLR? So kung sasali kayo sa mga OLR guys, observation pa rin. Observe nyo yung mga maayos ang management. Kasi pagka nakita nyo yung mga may mga ilan OLR na talagang makikita nyo yung hindi mo sasabihin dito pagalingan ng ibon, palakasan ng ibon. Oo, pag palakasan o pagalingan ng ibon pag tumutunan ng derby. Pero kung diyan pa lang sa malapit pa lang umpisa pa lang ng training, naubos na yung mga ibon, o dito pa lang talaga sa loob nila naubos na yung ibon. Ibig sabihin nun yung management nila talagang mahina talaga, poor management talaga. Dapat at least marami-rami pa namang ibon tutungtong ng derby. So hindi ko naman sinasabing marami, pero dapat yung percentage ng dami ng ibon, kung nagsimula yan ng mga 1,000, mga ganun, at least tansyahin na lang natin kung ilan yung mga pagbago mag-derby, marami pa yung ibon. So ibig sabihin, pagka yung mga ibon kukunti na lang bago mag-derby, ilang piraso na lang. So yung management talagang may problema dyan. So yung kita natin sa ibang bansa naman, talagang hindi ko naman i-compare yung Pilipinas sa ibang bansa. So makikita mo sa kanila ang bibilis ng ibon.
1.4 ang speed, 1.5 ang speed. So makikita natin yung health din talaga ng mga ibon. Tsaka paano i-handle yung mga ibon. So ganun lang guys. Bago kayo sumali sa OLR, tignan nyo muna yung sasalihan nyo na OLR kung okay ba. Kasi baka bandang huli, isa kayo doon sa sumakitang ulo. So piliin natin yung mga OLR na talagang maayos yung kredibilidad ng nagpapalaro tsaka yung mga humahawak dun sa ibon, sa management. So hindi pwedeng pagdating ng 10 kilometers na training, 5 kilometers, ilang piraso yun, 100, 200 mawawala. So wala, medyo hindi parang hindi talaga ano yun, yung ganun. So kasi ang maganda kasi sa OLR, lahat ng mga ibon na pinapasok dyan ay piling-pili talaga nung mga bawat pansier. Paano mong mawawala ng 5 to 10 kilometers sa ranging pagka ang edad ng ibon edad na ng 6-7 months ay talagang malalakas na yan, maliban lang kung talagang may sakit yan, baka mawala talaga. Pero at least yung mga ganong training, kahit masakit ibon mo, baliwala sa kanila yun, uuwi at uuwi. So management guys, tignan nyo yung mga nagpapalaro ng OLR na maganda yung management tsaka yung kredibilidad na pagdating kasi sa pera, talagang pera yan, malaking pera pinag-uusapan. So observe natin lahat yung mga OLR na sasalihan natin para pagdating ng oras, hindi sumakit yung ulo mo. Pagdating ng oras, bago pa lang mag-activation, kompleto ibon mo, tapos mag-activation, wala na yung ibang ibon mo. so guys, at least naman sana makarating ng medyo malayo-layo yung mga ibon natin. So hindi yung pagka-activate ng ibon, ang dami kong ibon, 5, 6, ang dami pa, malaki pa pag-asa. Pagkatapos ng activation, pag uwi ng ibon, isa na lang yung talagang bayad na. So mahirap guys, observe yung mga OLR na sasalihan natin para pagdating ng oras hindi tayo kakamot-kamot sa ulo. Tsaka sayang kasi sayang yung panahon, yung pagpili mo sa ibon, ilang araw mong iniisip yun, ilang buwan mong iniisip yung tamang pairing na gagamitin mo para i-breed sila. Tapos yung paano mo sila i-breed, yung gastos, yung panahon, tapos training, tapos wala na agad, ang dami mong pinasok na ibon. So observe natin yung mga OLR na magaganda talaga. So ano ba guys, yung mga preparation, paano yung pag-breed sa OLR. So guys, ako lagi kong sinasabi to, hindi ako maselan sa pag-breed ng ibon kasi gusto ko sila na malakas din talaga. Diyan pa lang pipiliin ko na kung alin yung malalakas na ibon at hindi nagkasakit. So guys, yung pinakamalakas na ibon natin, yung hindi nagkaroon ng sakit o hindi man wala talagang dinaanan na sakit, yun ang ipapasok natin sa OLR. So paano ba yung breeding na ginagawa ko pagdating sa mga OLR? Walang special na ginagawa ko. Minsan yan, binobombet ko pa yan. Kasi guys, kung meron kayong mga idea o yung mga vitamins na nalalaman na maganda talaga sa ibon, gawin nyo. So ibigay nyo yung lahat ng makakabuti para sa breeding, pagkukondisyon ng ibon para sa breeding ng mga OLR natin. So sa akin, walang special akong ginagawa sa mga breeder ko. Basta nandyan sila sa stock bird, malusog sila, wala silang sakit, malakas sila. Tapos herbal ako lagi. So hindi ko na sila kailangan purgahin. So kung pupurgahin ko man, ang ginagamit ko lang kasi lagi dati Bermex Forte. So inahati ko yung isang Bermex Forte, inahati ko sa 3 na piraso. Tapos ang ginagawa ko, pakakainin ko sila ng konti ng hapon o kagaya ng ginagawa ko, umaga lang sila kakain, tapos kinabukasan bibigyan ko na sila ng part nung pagtatatlohin. So 3 ibon na yung makakakain doon sa mapupurga doon sa Bermex Forte. So pagbigay mo silang umaga o alas 6 mo binigyan, alas 9 pwede mo na silang pakainin. So okay na yun sa akin. Tapos noon, herbal na lang. Tapos pagka malakas na talaga sila, malakas na yung mga ibon natin,
Alam mo naman yung mga ibon na pwede na maikasay, maayos na yung katawan, yung pakpak namumulbos-mulbos o ganun yung indication na healthy talaga yung mga ibon natin. So pagka nakita kong ganun yung mga ibon na healthy na sila, so pinagpapares ko na sila, kinakasa ko na sila. So nagbibigay ba ako ng mga ideal, mga ano, kung meron kayong mga ideal o ano, pwede niyo naman bigyan, o kaya yung pula-puti, yung multivitamin saka calcium. So pwede mo silang bigyan kahit every other day, yung mga breeder natin, para malalakas talaga sila. So pagka napisa na sila, ang pinapakain ko sa kanila, so wala akong wala rin akong grits eh. Ang grits ko talaga, lagi ko sinasabi sa inyo, yung buhangin lang talaga grits ko, hindi na akong bumibili ng grits. So observation ko, ang mga hen talaga malalakas kumain ng grits, yung cock hindi naman sila ganun kalakas. So lalo na pagka mag-iitlog sila. So ang ginagawa ko sa buhangin, so guys, sinasabi ko to doon sa mga hindi nakaka-afford na bumili ng ng mga grits, ng mga mamahaling grits na tig 100, 1 kilo. So ang ginagawa ko, yung bistay na nabibili sa 30 isang sako, yun muna yung binibigay ko sa kanila. Yun yung meron niya mga malalaki pa na medyo malalaki pa na butil na na bato-bato. So yun yung unang binibigay ko sa kanila sa mga ibon do sa magpares. So makikita mo agad yung mga lalaki, yung mga babae talagang tutupain nila agad yan. Lalo na pag bago sila magpaitlog na sila. So yun, malakas talaga sila sa grits. So yun ang ginagawa ko. Tapos pagkatapos na alam ko na mag-iitlog na sila, kasi observation din mga ilang araw, minsan 5 to 7 days may itlog na talaga sila So 5 days o 6 days, 5 days, papalitan ko na yung nila, papatungan ko ng pino na na buhangin. So yung bistay na yan guys, ang ginagawa ko, binibistay ko pa uli para naman dun sa pang-ibabaw na sa pugad nila. So magiging pino na talaga yung lalabas dun sa sa bistayan, pino na talaga siya. Yun yung pangalawang nilalagay ko pag mag-iitlog na sila. So ang purpose kasi noon, para yung mga maliliit na bato hindi mabasag yung natin, yung mga itlog. So importante yan na minsan kasi hindi nila natatansya yung nila, yung bigat nila, nauupuan talaga nila yung ibon. So tumatama sa mga bato na maliliit na nakausli. So yun, nababasag, nagkakaroon ng crack. So yun yung importante na isa sa breeding natin. So kung may grits kayo, okay lang. Kung wala, yung sinasabi ko na buhangin. So pag nagka-crack naman sir, ay nagka-crack yung ibon ko ay nagka-crack yung yung itlog ng ibon ko. Ito, tinapi ko rin ito na nakaraan. Nagka-crack yung itlog ng ibon ko, medyo may ng crack, hindi naman nabutas, pero crack talaga siya. So guys, ang sinasabi ko, yung iba, ang ginagawa nila, tape, yung iba, lalagyan siguro maitiban, yung iba, yung parang epoxy, yung iba, hindi ko alam Ako kasi, hindi na ako gumagawa nun. So, pag nakita ko na ganyan na yung ibon, pagka wala naman ako dito, nilalagyan ko lang ng konting tayon. So, tinapi ko rin yon. So, ang ginagawa ko, yung hindi naman malambot, hindi matigas na dumi nila, kukunin ko lang yon, tapos ipapahid ko dun sa dun sa may butas na nag-crack na itlog. So, ipapahid ko yung lahat ng may crack, papahiran ko lang yun ng ganon. So, tapos ipapalimlim ko sa kanila. So, parang matigas na matigas yun pagka nalimliman nila yung itlog. Matigas yun, hindi mo na siya marami na akong ginawa na ganyan. Dahil yan lang talagang ginagawa ko lagi pagka may mga nagka-crack-crack yung mga ibon ko. So, tayo lang nilalagay ko, ginagawa ko. Para to sa mga hindi maselan nakagaya ko. So hindi ako maselan sa mga ganyan. So ang dami ko nang binuhay na ganyan. So kung maselan kayo, lagyan niyo ng lagyan niyo ng maitiban o lagyan niyo ng tape, lagyan niyo ng epoxy, bulgasil, lagyan niyo para sayang kasi yung itlog. So yun ang ginagawa ko. So pagka okay na yung itlogan nila, so mag-iitlog na sila ngayon. What's up mga ibon? Please like, share, subscribe, and don't forget to hit the notification bell down below para ma-notify kayo sa mga bagong videos namin!